Sa Quezon City naman, ang food adventure ni Kapuso actor Mike Tan. Bibisita siya sa Brutal by Wardos. Isang restaurant kung saan binigyan nila ng creative take ang mga nakasanayan nating comfort food. Hi everyone! Ako nga pala si Mike Tan at ngayon nandito tayo sa Brutal. At syempre kasama natin ngayon si Chef Wado. Chef Wado, say hi to everyone. Chef, ano yung prepare po natin? Okay, so ngayon, Mike, we're gonna do 2 dishes. Okay. So yung first na gagawin mo is sisig shakshuka. Okay Kasi po. yung dito sa Brutal, yung what we want to do is yung mga classic Filipino dishes, comfort food na nakagawian natin, we try to elevate it ng konti. So basically, it's seasoned tomatoes and eggs. Tomatoes and eggs lang siya. Correct. Season lang natin ng oil. Oil? Okay. So saute tayo ngayon ng onion and chili. Okay. May time pa to, Chef? O sabay-sabay na? Sige, medyo i-caramelize muna ng konti. Okay. One of the reasons why naglalagay din ako ng twist or parang binabalik ko yung mga dishes, yung fear ko lagi kapag sinabi na, mas masarap yung sisig ni ganyan, ayoko na compare ng sisig to sisig. So, Yeah. nilalagay ko siya ng something extra para hindi siya comparable. Basta Yeah, ang tama, importante tama. lang naman at the end of the day, masarap. Masarap ba o hindi? Yun Oo. lang. So, ito na yung shakshuka component natin. So, pabanguhin lang natin siya. So, you can smell the spices. Yes. Yung shakshuka kasi meron siyang yung mga iba-ibang herbs. So, spread out lang natin siya evenly, then lagay natin yung egg whites. So, we'll just Okay. cook the egg whites para hindi basa yung shakshuka natin. While mixing it, Hindi na. So, hindi na papabayaan ko na. Okay. so lagay na natin yung egg yolk sa gitna. Yan. So, yan. Huwag na natin siyang basagin Okay. para part siya nung natin, presentation. So, we let the simmer Very lang din ng shakshuka. konti, Okay, maluto. Then, itatap na natin yung, meron tayong fried tofu, and then meron tayong fried pork mask. So, Yes. yung sisig natin, seasoned na rin siya. Tapos yung, di ba, yung sisig, may atay, may So, Yes. nilagay na namin siya dun sa mayonnaise niya. Daling na natin dun sa plating, di pa tayo. So, we're just gonna garnish it with, parsley, tapos lalagyan lang natin ng sisig mayo. This has yung liver, seasoning, syempre, di ba, yun yung papabango ng natin. Ng sisig natin. Yes. Okay. Perfect. So, yun na. That's it. So, yung sisig shakshuka namin, we serve it with fried pita bread saka lemon. So, mo. Oo. Very shakshuka style. shakshuka style talaga. Wow! Tapos may sisig sa ibabaw. Pwede ko na bang tikman, Chef? Yes. Chef, ang alam ko sa shakshuka, diet food siya eh. Hindi Pero- pwede. Wala. Bawal diet sa Bawal. Brutal, eh. Ang sarap. So, ngayon naman tayo, yung one of our best sellers is the butter miso scallops. Olive oil muna tayo. Olive oil, dash lang. Too Sige. much? Perfect yan. Oh. Okay. Sunod na natin. Garlic. Sanay ka na talaga magluto, Oo. Ayoko masunog eh. Yan, sa scallops saka miso. So yung miso kasi, favorite ko siya kasi you get that nice umami, you get salty. So parang hindi mo na kailangan i-season mabuti kasi yun na yun eh. Saan ba manggagaling ang sauce natin? Sa oil or sa... Sa cream. Sa cream. So cream-based yung natin. Kuha lang tayo ng pasta water. Pasta water. Okay. So parang carbonara to, classic carbonara. Medyo ganun yung direction. Ganong karami? Yan, enough na Little yan. bit. Oh, Chef, first time ko to, hindi ko alam yung ginagawa ko. parang hindi yun naman first time yung ginagawa. So ngayon, we're just gonna splash it with white wine, konti. Okay. So para ano na. Yan. Tapos i-reduce na natin siya. Sige. More? Yeah, hindi, okay na yan. So Okay na. i-reduce na natin. Okay. Then finally, we can add our cream. Okay. Ganun lang siya kabilis. So, we're just gonna drop our pasta sa water. Blanch Okay. na natin konti. So it's already pre-cooked para mas mabilis yung service natin. Thank you, Chef. Okay, then toss na lang natin. Yun, Yan. So siguro mga 30 seconds, reduce lang natin yung sauce konti, Okay. then pwede na tayo mag-plating. Chef Mike. Siguro pag wala kang taping, dapat dito ka Dito pala. na ako mag-OJT. Oo. OJT na lang kulang ko eh. OJT. Oo. Nag-aaral ka talaga? Nag-aaral talaga ako. OJT na lang ang kulang. Nice. Yeah. Sige, so yan. Parmesan, parsley. Tapos ito yung natin, alige butter. Yan. And ito-torch na natin siya, Chef Mike. Yun. So yung flavor talaga nitong pasta will come from the miso and then yung alige butter. So wala na tong any seasoning whatsoever. Yan. Yeah. That's it. Na-enjoy ko siya kasi hindi ganun katapang yung seafood. Hi Food Explorers! It's the time again for our Fresh Farm Facts. Pero bago yan, syempre i-recognize muna natin
yung ating mga food explorers na masigasig, na nagko-comment at nag-interact dun sa ating mga posting sa ating mga social media accounts. Isa na dyan, si Ma'am Lotlag Tarlit. Sabi niya, pareho raw kami ng version ng menudo. I think she is referring doon sa ginawa nating Imus Menudo na marami ang natawa at marami nag-comment. Kay Ma'am Adelina Lacson, like niya ang longganisa sandwich na pinakita natin sa kanya. I think bagong approach yung nagustuhan dito ni Ma'am. At syempre, punta na tayo doon sa ating may mga katanungan, comments, suggestions ng mga food explorers natin sa ating mga social media accounts. Ang food explorer natin na si Mark Anthony Tapang, nung nagluto tayo ng ating steak tartare, may comment siya, sana daw pasteurized yung egg na pinatong sa steak tartare. Pasteurization, Sir Mark, basically, essentially cooks the egg. Now, yung traditional kasi na steak tartare is calling for raw egg. Ang purpose kasi nito, it wants the raw egg to be the creamy element nung steak tartare. Kasi if you do it traditionally with Dijon mustard, medyo on the matapang na side ito. And then by adding yung ating raw egg yolk, nagbabalance, nagbibigay ng harmony doon sa ating steak tartare. But I can assure you na it's safe. You can actually do that given that you are properly handling your raw egg and alam mo kung saan mo siya binili. Next up, si Rainier E. Maniejo, isa rin ito sa mga top fans natin na masugid talaga na nag-i-interact doon sa ating mga ginagawang recipes at food adventure. Meron siyang comment na, okay yan, Chef Royol, kasi authentic yung food. Ingredients mo tulad ng chorizo at hindi basta ordinaryong sausage lang. Pero madalas sa uri ng bigas, nagkakatalo o argumento kung anong rice, breed na malagkit ang mas masarap. I think Sir Rainier is referring to our Valenciana recipe. Valenciana, as mentioned during that episode, is a version ng mga Filipino kung saan malagkit yung ginagamit. Na typical na ginagamit sa paella, malagkit natin, sakto na yan. Kahit saan mo i-source yan, you could be assured na almost the same ang consistency na makukuha mo. And that's it for our Fresh Farm Facts. Again, we really appreciate you guys engaging with our contents, with our recipes, and our food adventures. Makakaasa po kayo na babasahin po natin yan ulit sa mga susunod pang episodes. Raw, aesthetic, bold flavors. Ito raw ang inspirasyon ni Chef Wado nang ipinatayo ang Brutal. Isang dining place na nagpapatuloy sa legacy ng kanyang ina na dati ring may restaurant dito mismo sa kinatatayuan ng kanyang newest food venture. At sa mga nagtataka kung bakit Brutal ang pangalan nito, the restaurant's name is inspired by brutalism, an architecture style that became popular in the 50s to the 70s na inilalarawan ng brutal. Samantala, Gina si Mike na kumain pagkatapos niyang magluto kanina. So we call this the Caesar salad. Caesar salad, hindi Caesar, ha? Hindi yan typo. Oo. So this is our local interpretation of a proper Caesar salad. So Okay. instead of using anchovies, tinapa yung ginamit namin. Tinapa. So we think also na yung smokiness ng tinapa will really add a bolder flavor dun sa Caesar salad. And then instead of lemon, calamansi, then pandesal croutons yung ginamit namin sa yung sa ibabaw. Oh, yeah. Hindi ko na-imagine na pwede yung tinapa. Di ba? Ito naman, we call this the Lukban Calyos. So ako kasi I'm from Quezon. Yung family namin from Lucena, Quezon. And ako every time I come up with something, meron akong concept, may restaurant na bubuksan, gusto ko may personality ko doon sa dish. So this is paying homage to where I'm from. So instead of chorizo for the Calyos, longganisang lukban yung ginamit ko. So it's more garlicky. Yeah. So pagpahiyas kasi meron mga nakasabit sa bahay na keeping. So sabi ko, what if i-serve natin yung Calyos sa keeping chips? So we fried the keeping. Keeping chips. Chef, para lang malaman ng mga explorers natin, ano yung keeping? Keeping is para siyang rice crackers, basically. So, ginagawa nilang proseso, they mix the rice flour doon sa water, pinapatuyo nila sa mga dahon, tapos kinukulayan nila. So, yun yung ginagamit nila pang decorate, but it's also edible. So, binibenta ni Sarap ba yung fried keeping. May pagka-Mexican yung lasa niya. We call this the kansi nigang. It's two different concepts daw, di ba?
So, kami naman, fusion siya kasi when I went to Davao, nakatikim ako ng pinakamasarap na kansi. So, ang pampaasim ng kansi is batuan. Yes, So, it's a batuan fruit. So, nung ginagawa namin, sabi ko, gusto ko ng kansi sa brutal. Pero while we were creating it, napalambot namin yung beef ng sobra, to the point na pati yung batuan, wala nang natira. Tapos nung chinecheck namin yung texture ng dish, sabi ko, parang lumapot siya nung nilagyan namin ng batuan. Sabi ko, great! Parang may concept na tayo. Okay. Kasi parang gawin na lang natin siyang gravy, huwag na natin siya gawing sabaw. Instead na sitaw, nag-French beans kami, French instead beans. na kamatis, Yes. cherry tom. So we wanted to elevate it a bit. Tsaka yung cabbage. Yung So cabbage. the usual sinigang components, nilevel up lang namin ng konti. Every ingredient parang have its own personality. Di ba? Yung pinaka-asim niya, surprisingly, nasa loob ng beef. So nahigop niya talaga yung asim nasa loob. So this is our ube black sesame milkshake. So meron kaming black sesame paste na ginagamit namin for coffee. Sabi ko, tayo natin ipasok natin sa ube. And surprisingly, it works. Masarap ng pagkakaiba ng habang matamis siya, tapos biglang may sesame flavor. Yun yung last na matitikman mo yung Yes, yes, sesame. Yun yes. yung naglilinger sa dila. Mga ka-food explorers, sorry, nire-review ko lang yung mga lines ko sa House of Lies. Pero dito sa Brutal kasi, kapag medyo minsan ayaw mo naman sa air-conditioned area, syempre meron din silang alfresco. May fresh air, kaya dito mas may enjoy nyo yung pagkain. Oo nga pala, since nasabi ko ang House of Lies, salamat po sa lahat ng nanonood ng House of Lies. Ulitin ko lang po, Lunes hanggang Biyernes po yan, 3:20 ng hapon.